Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinaka-controversial na policy ng administrasyong ito na kung saan lumalabas ang mga departments o cabinet secretaries nagbabangayan na sila, hindi sila magkasundo. Ano ba ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Ito na ba yung resulta ng weak leadership? Okay, itong controversial decision na ito, yung pagbaba ng taripa ng imported na bigas at iba pang agricultural products. I think last week, nag-announce na ang NEDA Board, National Economic Development Authority Board. Ang chairman dyan, ang presidente. Nag-announce ang NEDA Secretary, Balisacan, na they have made the decision na ang taripa ng bigas ibababa na from 35% to 15% na lang. Naku, ang daming umangal. Lalo na ang mga farmers group, mga senador, umaangal, ang mga taong bayan. Kasi napaka-adverse effect po sa Pilipino yung ganyan. Ang sabi lang ng NEDA, para lang daw bababa ang presyo ng bigas. Okay? Kaya ibinaba nila yung buwis. So, dahil sa ensuing na controversy, nagpatawag kaagad ng hearing ang Senate Committee on Food, Agriculture and Agrarian Reform. Nandyan si Senator Amy. Tinanong ngayon ang mga different agencies, lalo na yung Department of Agriculture. Di ba ang Department of Agriculture, farmers ang mga kliyente. So, ano bang side nyo dito? Ano bang nangyari? Bakit na-lower ang taripa? Nako, napag-alaman, itong Department of Agriculture, ano pala? Hindi sila conforme. Iba ang kanila. Ang stand ng Department of Agriculture, instead na ibaba from 35% to 15%, ang recommendation ng Department of Agriculture, itaas pa ang taripa, ibalik sa dati na 50%. Okay, nung naisa batas na yung rice tarification law, yung open na po ang pag-import ng bigas, as long as magbayad ka ng buwis, yung taripa. Nagsimula yan ng 50%. So, ang laki po ng income ng gobyerno noon dahil mataas ang buwis, imported rice. Kaya hindi masyadong bumabaha ang merkado ng imported rice dahil napakataas ang taripa. So, unti-unti, bumababa yung taripa mula ng 50, naging 40, naging 35. Ngayon, bago lang na desisyon ng NEDA Board, chaired by the President, 15%. So, maganda naman yung motive nila o yung purpose nila na para daw bababa ang presyo ng rice sa Pilipinas. Kasi kung marami daw ang supply, bababa ang presyo. Kaya lang, hindi ganyan ang pananaw ng karamihan, lalo ng mga farmers. Wala pong assurance, sabi nila, na bababa ang presyo ng bigas kahit magbaha pa ang imported rice. Bakit? Kasi, ang ini-import na bigas, yung premium grade quality, yung pangmayaman. Kaya ang presyo nun, kasi ang target nila maging 29 pesos per kilo na lang daw ang bigas kung ibaba ang tarifa. Bagay na hindi sinang-ayunan ng Department of Agriculture, which is correct. Pasalamat tayo sa DA sa kanilang stand. Sana silang nasunod. Kaya lang, bakit nagkaganon? Kaya sabi ni Senator Amy sa Senate hearing,
bakit nabaliktad? Tama yung recommendation niyo na instead na ibaba, itaas. Bakit ang namayani yung ibaba? Yun ang question ngayon. Sino ba ang pinapaboran ng gobyerno? Ang mga farmers o ang mga importers? Ang yayaman lang dito ay ang mga importers. Dalawang dating agriculture secretary na ang umangal. Isa na dyan si former DE Secretary Manny Piñol. Sabi niya, walang guarantee na bababa ang presyo kahit ibaba mo ang taripa. Kasi ang mga importers, sabi ni ex-secretary Piñol, makakaganansya yung makakasave. Dahil mababa na yung buwis nila. Kaya lang, wala namang batas, wala namang mechanism dito sa bansa na pipilitin mo yung importer na ibaba niya yung presyo niya. Lalo na kung in-import niya is premium grade, yung high quality rice, tataasan pa rin niya. So, sinong nakinabang? Di ang mga importers dahil mababa na yung buwis nila. Sinong kawawa? Ay ang mga local farmers. Okay? Mayroong nag-estimate yung isang Philippine Development Institute Research, Mr. Briones. Sabi niya sa hearing sa Senado, pag nangyari ito, ibaba ang tarifa, ang farm gate price ng palay bababa ng 3 to 4 pesos per kilo. O di, ang laking bawas yan para sa mga farmers. Instead na ang gobyerno tulungan sana ang ating mga farmers, bakit ang lumalabas, mga importers ang natutulungan. So, katulad ito nung last year ba yun, yung may price cap dahil lumobo na ang presyo ng bigas. Okay? Kaya napilitan ng gobyerno, may price cap. 40 pesos lang ang dapat na presyo ng bigas. Ito, yung decision na yon is hindi alam ng mga economic managers, iba ang nag-recommend. So, nagreklamo noon si dating Finance Secretary Jokno, pati itong NEDA Secretary Balisacan. They were caught unaware. Wala, hindi na konsulta. The same thing din ngayon. Nagdidesisyon ang Pangulo na kulang sa konsultasyon, lalo na ang mga farmers. Ang dapat pala dito, according ng mga farmers group, lalo na si former DE Secretary Leonardo Montemayor, ito yung maingay. Ang procedure sana yung mayroong tariff commission. Yung tariff commission na yon, magsagawa ng consultation. At ang number 1 na i-consult, mga farmers. But dito sa desisyong ito, never daw na nakonsulta ang mga farmers. Kaya ang mga iba't ibang grupo ng mga farmers naghahanda na ngayon ng nationwide protest action para tutulan itong pagbaba ng taripa. Although sa ngayon, hinihintay pa yung pag-issue ng executive order ng Malacanang. More than 1 week na nung i-announce ng NEDA na ibababa ng hanggang ngayon wala pa mang tarifa. Wala pa mang executive order. Kaya bantayan natin kasi baka babangayan pa sila eh. Bakit ganon? Baka ill-advise ang presidente. Baka ang nakarating sa presidente is nakonsulta ang mga farmers. Yun pala, wala. Malaking sampal yun. Malaking disrespect o kawalan ng concern sa mga farmers na ibaba mo yung tarifa para lang magiging maligaya ang mga importers na ang maapektuhan, number 1 na maapektuhan ay ang mga magsasaka. Okay, according to ex-secretary Leonardo Montemayor, ang government losses, sabi niya, aabot ng 80
billion pesos pag ibaba ang tarifa. Ngayon na 35%, may natatanggap sila na yung Rice Enhancement Fund. I think 10 billion ata ito per year. Binibigay sa mga farmers para subsidy, pambili ng abono, pesticide, makinarya at iba pa, nakakatulong. Paano kung ibaba ang taripa? Di bababa rin yung subsidy na natatanggap ng mga farmers. Kaya ang number one na biktima dito sa palisyang ito is mga farmers. Kaya plano ng mga farmers group, once na nag-issue na ng executive order ang Malacanang, mag-file sila ng petition sa korte para sa temporary restraining order para hindi maisakatuparan. I hope na pagbibigyan ito ng korte. But mas maganda na sana bawiin na lang yung desisyon na yan kasi wala na. Finger pointing ng mga ano na hindi amin yan. Ang amin 50%. Sila lang ang nagsabi na 15%. Sino kayang nagbulong nun? Alam na this kasi your mga importers, smugglers, hoarders, parang iisa lang yan, lumalabas na malakas ang kanilang lobbying group sa policy making council ng ating gobyerno. So, good luck sa ating mga farmers.